Maraming salamat, Executive Secretary Luke Bersamin. Please take your seat. The Senate President Francis Escudero, and the other members of the Senate here with us today, the Senior Deputy House Speaker Aurelio Gonzalez, and other honorable members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. At yun na nga po, yun ang tanong, meron pa bang natira? Dahil napakarami po sa mga gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nag-resign na. Nito pong nakaraang hapon, itong nakaraang tanghalian, nakita ko ang mga post po sa mga YouTube video. Naku, dami nang nag-resign. Syempre, di ba, ito po yung isang proseso. Ito po yung isang pamamaraan lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po malinis ang kanyang gabinete, di ba? Para po mawala ang isang tao. Yan ang aking napanood eh. Isang tao lang daw po ang talagang gustong mawala. At tingin ko ito ang paraan para po siya mawala. Kasi tingin ko baka kaya po gustong mawala kasi parang kapit-tuko sa kanyang pwesto. Yan po yung nakita natin na sa isang video. Wala pong dapat ipag-alala dahil ito pong ginawa ni PBBM ay kanya pong sariling discretion, di ba? Karapatan po niya to. Di syempre, kung meron ba na mga underperformed, merong mga tamad, merong mga mababagal umaksyon, at merong nananabutahe sa iyong mga proyekto, dapat talaga na ikaw ay magpalit ng liderato sa mga gabinete mo, di ba? Yan po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito. Yung sinasabi nilang weak leader, heto. Heto po yung sinasabihan nyo ng weak leader. Isang buong gabinete ang kanyang papalitan. Meron man siguro mga mare-retain kasi yun ang aking pagkakadinig sa isang bubwit. Meron naman daw pong mga mababalik, pero sigurado na meron po talagang mga masisibak. At kapag ito hindi po na-retain, itong mga nag-resign na ito, ibig sabihin, sila po yung mga mahihina, sila po yung mga hindi po gaanong naging produktibo sa kanilang trabaho bilang gabinete ni PBBM. Dito po nakita rin natin yung ibang mga kababayan natin, lalo na yung mga DDEBs, DD-list. Sa halip na tanggapin ito na isang malaking hakbang ng ating Pangulong Bongbong Marcos para tuluyan po na malinis ang administrasyon, mawala ang mga tamad, mawala ang mga dapat na mawala sa kanyang gabinete. Kung ano-ano po ang kanilang ginagawa. Alam niyo yung tawag dito, yung assumption. Kung ano-ano ang kanilang mga konklusyon dito sa pangyayari na ito. At sinasabi daw po na ubos na daw kasi ang pera, ubos na daw ang budget, kalagitnaan pa lang ng taon, kaya daw po kailangan ng magpalit ng mga tauhan. At yung iba naman po ay sinasabi, ano daw po, ito daw po yung mga magiging sacrifice itong mga taong to na mawawala sa gabinete ng ating Pangulo. Ito daw yung mga magiging sakripisyo sa mga kumbage katiwalian. Ito daw yung mga tauhan ni PBBM na kasabwat daw po ng ating Pangulo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ako po, sabi ko, ano ba naman itong mga comment nito mga DDEBs na to? Napakarami po mga negative comments. Lalo doon sa Facebook nakita ko. Ang dami po nga nagko-comment ng mga kung ano-ano na walang batayan, walang basehan at halatang-halatang hindi makatotohanan dahil nga po ito ay sinabi ng ating Pangulo doon sa kanyang podcast na yung pong mga hindi po talaga
maganda ang performance, ay siyang sisibakin po sa kanyang gabinete. So ngayon po, ito po yung mga nag-resign na sa gabinete ni PBBM. Ito po si Secretary Vince Dizon ng DOTR, DSWD Rex Gatchalian, DILG John Vic Remulla, MMDA Romando Artes, DOT Secretary Cristina Prasco Tourism yun. Okay, DBM Secretary Amina Pangandaman at DOF Secretary Ralph Recto, Solicitor General Menardo Guevara, ayun, at DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, okay, PCO, si Sir J. Ruiz, DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., at DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, TESDA Director Francisco Kiko Benitez. Yan po yung mga nag-resign ngayon. Hindi pa naman po sila agad-agad mawawala sa pwesto. Hindi naman po ibig sabihin na porke sila nag-tender na ng kanilang resignation, wala na po agad sila sa pwesto. Yan po ay titignan pa daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino yung dapat na ma-retain. Yung mga ma-retain, yung mga maayos magtrabaho, yung mabilis ang aksyon na ginagawa para sa serbisyo publiko. Kasi yun ang pinaka main objective ng ginawa na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ay ang i-revamp at linisin ang kanyang gobyerno. Ang ilan pa po sa mga nag-tender na ng kanilang resignation ay ito pong ito nakita ko dito merong ibang listahan etong si Lucas Bersamin, Executive Secretary, the Department of Energy, Rafael Lotilla. Ayun. At ito pong ating DENR Secretary, si Maria Antonia Yulo Loizaga. Yan po ang mga ilan sa mga nag-resign. DepEd, Sani Angara. DOST, Renato Solidum. Ayan, yan po yung mga ilan sa mga nag-resign pa. At itong si Chief Mark Mendoza ng Presidential Legislative Liaison Office. Ayan, sila po yung mga nag-resign po at sila po yung mga kumbaga mga nauna na. At tingin ko marami pa pong susunod dito. At sila pa rin po ngayong araw na to, sila pa rin naman po ang mga secretary, parte pa rin sila ng gabinete. Pero, 'di ba, re-reviewin po ito ng team ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka po dedesisyonan kung sino po yung mga dapat po talagang mawala na at kung sino po yung dapat na i-retain. Ang tanong ngayon, sino kaya yung nag-iisa daw po na gusto lamang na mawala dito po sa gabinete ni PBBM? Pero yan po ay chismis lamang. Yan ay mga bulong-bulungan lang. Hindi natin alam kung ito ba'y totoo o hindi. Malalaman natin yan sa mga darating na araw kung sino po ang talagang mawawala sa gabinete ni PBBM at kung sino po ang makakabalik or malalagay sa ibang pwesto, sa ibang trabaho. Meron ding bulong-bulungan akong nakita nitong mga nakarang araw sa mga GC. Nakita ko si Trillanes daw po ay magiging DILG Secretary. Aba, totoo kaya yun? Tingin nyo ba pwede? Para sa akin si Trillanes soldier. Kahit ano po ang ibigay niyong trabaho dyan, tatanggapin yan. Kung makakatulong siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya yan. Tignan natin kung totoo yan. Pero sa pagkakaalam ko, after 1 year pa, pagkatapos ng eleksyon, saka lang siya makakaupo sa pwesto. Katulad ng ilang mga naging tauhan ni PBBM. Ngayon, itong si Secretary Benhur Abalos, iniisip ko din na baka kunin siya ni PBBM sa kanyang administrasyon at gawin ulit gabinete, pero baka sa iba na pong opisina, sa iba na pong ahensya, dahil nga po napatunayan na ni
Secretary Benar Abalos ng DILG noon na talagang wala po siyang sinisino. Kahit na ikay peking anak ng Diyos, pastor, at kahit na katulad nitong mga VIP person, di ba? Mga VIP na mga pugante ay talagang nahuli at talagang yung pong mga ibang mga gumawa ng krimen ay naipakulong nitong si Benar Abalos at yung pong mga sensitibo at mga sikat na kaso mga naresolba po, di ba? Kaya sana makita pang nating muli sa gabinete ni PBBM etong si Benhur Abalos. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo at chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.